Binibining ng Pilipino para sa Pilipino. Ito isang paglilingkod natin. Public service. Pakikipagtalastasan natin sa ating mga mahal na mamamayang Pilipino. Ugnayan, pakinggan. Dito lamang yan sa ating Saturday program. Saturday Live. Narito na ang ating Views in the News. Insight, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Well, of course, kagapay po ang inyong abang lingkod. Laging nalilingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Strong move. Malakas na paggalaw, malakas na pagkilos. Upang wakasan na, put an end to the life of our bad officials in the government. Malakas na pagkilos upang tuldukan na, tapusin na ang masamang buhay ng mga public officials natin dyan sa bansa. The people, the government, and groups united in integrity initiative. Ang ating mga mamamayang Pilipino, ang ating pamahalaan, at ilang mga pangkatin ay nagkakasanib ng lakas ngayon upang isaigawa ang pagpapatingkad ng integridad ng bansa sa magitan ng mga leader na mga kapitapitagan at mapagkakatiwalaan versus evils in the government. Ayon sa aking pananaliksik na ginawa sa napakaraming mga sources natin, etong bagong kilusan na ito from the streets, from our marchers, mga kabataan natin, mga mamamayang Pilipino, mga nasa simbahan, na ngayon ay mga nasa kalsada sa kanilang pagreklamo laban sa mga katiwalian sa gobyerno. Ito ay babaguhin natin ang landasin sa magitan ng paggamit ng digital platform. Internet. Ang mga surveys ng iba't ibang mga sangay ng ating teknolohiya ngayon ay nagsasabi na ang texting capital ng daigdig ay Pilipinas. The texting capital. Mahilig tayo magpipindot ng ating mga iPhones. Number 1, texting capital ng daigdig ang Pilipinas. The greatest numbers of text happened or is happening sa kasalukuyan diyan sa Pilipinas. Number 1. Kaya bakit hindi natin gamitin ito? Ang digital platform kung tawagin natin. Ito ang pagkakataon natin na ang ating mga kabataan ay magamit natin. The young generation to get involved, sumama, maging aktibo sa kilusan na ito upang patayin, sugpuin ang corruption sa pamahalaan. You do not rely on anybody else. Rely on your own selves. Tayo, kayong mga kabataan very especially. A chance for the youth generation to get involved, highlighting the 40th anniversary of our EDSA People Power Revolution. Etong buwan na ito, Pebrero, ito po ang ika-40 taon na inuobserbahan natin, binabalik tanaw natin ang mga nakalipas na taon, especially 40 years ago, nang managumpay ang taong bayan sa isang mapayapang pagreklamo, pag-aalsa laban sa korupsyon ng pamahalaan. Sad to say though that after 40 years, yun pa rin ang problema natin. Yun pa rin ang problema natin. 40 taon nang nakalilipas. The same problem. Mas malala pa. Sabagat hindi lamang mga korupsyon sa gobyerno ang ating nakaharap nitong mga nakalipas na mga taon, kundi ang walang habas na pagpatay, extrajudicial killing, ang talamak na paglaganap ng droga sa mga kalsada. That's because of
poor leadership under Rodrigo Duterte. So ngayon, sabi ko na nga, meron tayong pag-asa, pare ko. Mga mare ko, may pag-asa. Especially kung ito'y spearheaded, pangungunahan ng ating mga kabataan. Because this involves the modern technology. Ang ating digital technology. Ano po ang nais kong tukuyin dito, mga kababayan? Kung natatandaan ninyo, noong di ko matandaan kung 2025 I think. Noong 2025 ay si Senator Bam Aquino, that's right, 2025, last year. Si Senator Bam Aquino ay nagpasa ng isang panukalang batas na in fact ngayon ay pasado sa Senado and ito ay papasa sa Kongreso upang rebisahin o kaya suyuring maigi at ipasa rin, hopefully, ng Kongreso upang maging isang official na batas after the signature of the President. Ano itong batas na ito na sponsored by Senator Bam Aquino? Ito po kung tawagin ay Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Ang pinagsanib-sanib na mga letra, ang kabuuan nito, ang tawag ay Cadena Act. Cadena, C-A-D-E-N-A, Cadena Act. Ito ay inaprubahan ng Senado at ito ay, ang adikay nito ay gamitin ang teknolohiya, gamitin ang digital platform upang sa ganun ay makatulong sa smooth government operation. Ang idea nito ay naging formal sa magitan ng proposal na ito ni Bam Aquino. At ang dahilan nga nito ay upang magkaroon ng public dashboard na kung saan lahat ng programa ng gobyerno ng Pilipinas, na kung saan nangangailangan ng funding. Kapag pera ni Juan de la Cruz ang involved, papasok itong Cadena Act na ito kung maaprubahan. Upang sa ganon, ang taong bayan, kayo mismo, ay makikita ninyo ang detalyadong mga pinagkakagastusan ng gobyerno sa loob ng budget nito. For example, 2026 budget. Ano ang mga naandyan? At paano ang taong bayan, especially you, the youth, ay maging involved na ang bawat sentimo na gagastusin ng gobyernong Pilipinas ay nakikita ninyo. Walang pagkakataon na mandaya, mangbulsa ang mga kagaya ni Sara Duterte, confidential fund. Makikita ninyo. At ito ay sa magitan nitong, eto na ang salita. Ang tawag nila ay blockchain. Blockchain. Ito pong blockchain, isang teknolohiya ito, isang platform, isang programa sa internet, sa cyber, sa computer, na kung saan ay ipinanganak ito noong isilang ang anong tawag niyang cryptocurrency. Cryptocurrency. Hindi ako masyadong maalam sa mga internet. Itong dalawang anak kong lalaki, ang mga eksperto riyan. Wala akong masyadong alam dito eh. Kaya, anong nga ba talaga itong blockchain na ito? Ano ang trabaho nito? Paano maililimita kung hindi man total na masupo ang korupsyon sa gobyerno diyan sa Pilipinas? Well, sa aking pagkakaalam sa mga pananaliksik natin, magtanong ako dito sa aking mga anak, ano ba ang blockchain? Sabi nitong mga eksperto natin dito sa internet, sa computer, ang blockchain ay isang decentralizado. Ibig sabihin, hindi ito kagaya ng, for example, government na pinatatakbo ng presidente at ang mga desisyon ng ehekutibo ang nasusunod. Ito'y decentralized blockchain. Sa madali sabi, ang bawat, kunyari sa isang pamilya, in a simple example, sa isang pamilya,
ang authoritarian system of a family, ang tatay ang nasusunod. Lahat, di ba? Monarchical tatay ang nasusunod. Ano ang mga narinig ko? Ayan, ikaw, anong gusto mo sabihin? Ikaw, ano? Ang final decision sa tatay. Di ba? Ganyan yan eh. Etong blockchain, sa isang pamilya, in a simple example, sa isang pamilya, hindi tatay ang nasusunod. Kung may 5 kang anak, si Mrs. at saka ikaw, lalaki, 7 kayo. Yung blockchain, ang mga informasyon, ang lahat ng mga gastusin, lahat ng mga kung anumang bagay, as far as, for example, pera is concerned, hindi nakasentro sa tatay ang accountability, hindi nakasentro sa tatay ang budgeting, ang recording, I should say, kundi lahat ng 5 anak mo, ng asawa mo at ikaw, pare-pareho ang kopya. Kumbaga sa payroll, ang kopya ng payroll, lahat kayo ay pare-pareho kumbaga kopyado from the original, lahat kayo pare-pareho. Blockchain. At lahat ng mga gastusin, lahat ng transactions na yan, sa bali 7 kopya na yan, nandiyan lahat. You cannot alter, you cannot change, sapagkat makikita ng iba kung may pagbabagong nagaganap. Decentralization of network. Kaya sa larangan ng validation ng, kunyari, pera, sa isang pamilyang example natin, kunyari bumili ng tahong o bumili ng pandesal, yung gastos na yan, nakikita ng lahat ng 7 kopya na ito ng buong pamilya. Kailangang i-validate, aprubahan ng 700 na kopya kung gagastos ka ba papunta sa grocery at mamili. Ito po ay na-discover na ginagamit ngayon sa cryptocurrency, yung blockchain na ito. Kaya nga ba kung ikaw ay involved dito sa crypto, kahit saan kang lupalop ng daigdig, nasa Amerika ka, nasa Europa, ginamit mo ito, magagamit mo. Sabagat decentralized. Hindi mo kailangang humingi ng permiso kung saan. Gawa ng ito ay may mga terminology na pag-uusapan natin kung paano i-operate itong blockchain na ito. I-rely ninyo na lamang sa inyong mga magagaling na mga computer engineers ang malawak na pagpapaliwanag dito sapagkat ang ating focus dito ang decentralization of authority, decentralization of activities, upang sa ganon, yung mata ng tao who are involved in the operation of the blockchain ay aware ng bawat galaw ng pera ng inyong kaban ng bayan. So, para sa akin, ito pong involvement ng gobyerno natin, sabagat, bakit ko nasabing ang gobyerno ng Pilipinas ay involved na rito sa blockchain issue na ito? Una nga, sinabi ko, itong si Bam Aquino ay nag-introduce ng isang batas na gagamit to the fullest extent nitong blockchain program na ito, na kung saan ay maaaring i-aplika. In fact, ito ay nasa application sa gobyerno riyan sa Pilipinas sa magitan ng Department of Public Works and Highways. Kaya kung mapapansin ninyo itong ating mga kapatid sa Hanabuhay, sa initial step ni Vince Dizon, madali nang kumuha itong mga kaibigan ko rito sa Billionaire News Channel ng mga data galing sa Department of Public Works and Highways sabagait may portal na ang DPWH na ang lahat ng proyekto nito ay transparent, nakikita ng taong bayan. This is initial steps dito sa transparency ng DPWH. Right now, nasa infancy ang paggamit nitong blockchain system sa Department of Public Works. In fact, ayon po sa napag-alaman natin, which I really supported very strongly,
Kaya ako ito ginamit ang issue na ito today. Sabagat, hindi mananagumpay ito kung mismo ang taong bayan ay hindi makikialam. And this is a huge opportunity for the Filipino people, especially the youth, na busisiing maigi ang bawat sentimo na ginagastos ng gobyerno. We have now the opportunity to see every detail of government transactions sa magitan nito, initially at least, dito sa Department of Public Works and Highways. Dito pinanganak ang blockchain sa magitan ng tawag nila na integrity chain. Blockchain, integrity chain ang tawag nila diyan sa Department of Public Works and Highways. Ito po ay hindi nag-iisa sabagat itong ating mga nasa DPWH, ang alam lang nito ay construction eh. Ang alam nito magtayo ng tulay at magtayo ng ghost project, magtayo ng partnership with contractors. Yun ang alam so far na mga nandyan sa DPWH. Hindi natin nilalahat. At least yung mga itim ang kaluluwa. But now, sa ilalim ni Vince Dizon, nakipagkasundo ang Department of Public Works and Highways dito sa anong grupo nito? Let me see. Dito sa Blockchain Council of the Philippines. Etong Blockchain Council of the Philippines ay samahan ito, parang organisasyon ito na binubuo ng mahigit sa 50 mga government agencies, mga private corporations, mga companies, mga individuals, organizations. Blockchain Council of the Philippines. Nagkaroon sila ng agreement, fusion, pagsasanib ng puwersa ng dalawa, Department of Public Works and Highways at saka itong Blockchain Council of the Philippines. Nagsanib sila. Inspired ng ginawa ng ni Bamakino na Cadena Act. Kumbaga ito ay suporta upang sa ganun ay maisulong na ng maigi itong paglilinis ng operasyon especially involving the money of Juan de la Cruz. So, ito pong integrity chain with the application of blockchain technology. Itong integrity chain na ito ngayon, ang kanilang purpose, hindi lamang upang itaguyod ang paglilinis sa gobyerno, kundi magsilbing ikatlong partido na plataforma na gagamitin nila using the cyber o kaya ang technology upang sa ganon ay maibukas sa taong bayan ang lahat ng mga transactions ng gobyerno sa magitan ng isang dashboard, sa magitan ng isang website. Kumbaga, website, na doon ay makikita nating lahat, kahit hindi ka Pilipino, makikita ang lahat ang mga transactions ng pamahalaan. Lahat na, walang maitatago, makikita ang transactions ng pamahalaan. Ngayon, paano ang operation system? So, merong ilalantad dyan na kung tawagin nila integrated chain. Asan ba? Ito. Ang site nito ngayon na pwede na ninyong makita dyan sa internet. Kayong mga mitikuloso sa mga pinag-uusapan natin. Sa DPWH, meron ng nasa infancy. Wala pang masyadong mga data na nandoon pero pwede na ninyong i-access. Ito ang https://www.integritychainph.org. Ulitin natin. www.integritychainph.org. Pag binuksan ninyo yan, maraming mga informasyon na kayong makikita riyan. Mamaya ay pag-uusapan natin kung ano ang mga makikita ninyo riyan.
So ito pong aplikasyon itong blockchain, kagaya ng sinabi ko kanina, ito anong tawag yan? Tamper-proof, sabagat may aplikasyon itong modernong-moderno. Sabi ko na nga sa paliwanag ko kanina, kumbaga sa isang pamilya, hindi pwedeng baguhin ni nanay yung kung ano o magnanakaw siya ng data roon na hindi malalaman ng buong pamilya. Ang anumang pagbabago roon ay babagsak ang buong sistema. Buong sistema na hawak ng balipitong ito. Si nanay, si tatay, 5 anak. Babagsak. Malfunctioning ang magiging sistema. So, hindi pwedeng itamper. Hindi pwedeng baguhin without the consent at approval ng ibang mga miyembro. So, dito po sa National Budget Blockchain System na ito, ito ang focus actually ng Department of Public Works and Highways upang maiwasan na nakawin yung pera. Ito ang primary purpose nitong paghalo ng makabagong sistema na ito sa operasyon ng Department of Public Works and Highways. Kailangan ito ay, by the way, ito ay pinatatakbo ng hindi mga technicians, kundi ng mga grupo na ito na miyembro ng ating Blockchain Council of the Philippines that is working with the DPWH. Kumbaga sa operasyon tinutulungan ito. At dito ay bubuo ng tinatawag ng mga accreditors o mga validators, I should say, mga validators. Ito ay mga accredited o kaya binigyan ng kapangyarihan, inaprubahan ng konseho na ito ng Blockchain Council and Department of Public Works and Highways, yung mga nakatalaga na magmando dito sa Integrity Chain Initiative na ito. So, validator, ito ay pipiliin para kang kumbaga mag-a-apply ka ng credit card. May mga qualifications para maging validator dito sa sistema na ito. O kaya, sa credit card na pinag-uusapan natin, hindi ka basta-basta pwedeng maging humawak ng credit card. Kumbaga, iimbestigahan, kaya ba ka magbayad ka ng ganito sa credit card yan, ha? Now, sa mga validators, the same. Ano ang integridad ng miyembro na ito na pwedeng mag-qualify as a validator dito sa operasyon nitong Integrity Chain Initiative na ito ng ating DPWH. Meron itong mga fundings na galing sa iba't ibang mga organisasyon. May funding dito galing sa mga miyembro ng Blockchain Council. As I've said, 50 mahigit na mga organisasyon, mga negosyante, associations, business, etc., etc., etc. Kumpleto ito sa funding. Hindi lamang yan, meron din itong mga funding galing sa mga industriya na nais na makaisa upang itaguyod, maging matingkad ang pangangalaga sa pera ni Juan de la Cruz. So meron tayong trust money galing sa mga ito upang sa ganun ay maituloy ang adikain na linisin ang ating pamahalaan. Ano ang purpose talaga nito? Solely nitong blockchain initiative na ito ng ating Department of Public Works and Highways at saka ng ating Blockchain Council of the Philippines. Ito po ay upang maitutok ang transparency. Nakikita ni Juan de la Cruz ang every penny na ginagastos ng pamahalaan sa magitan ng paggamit ng makabagong sistema na ito. Teknolohiya na kung saan ay talamak na ginagamit ngayon sa cryptocurrency operations and business, sapagat ito ay talagang sinuyod ng husto. In fact, maging doon sa tinatawag nating validation ng mga nais na maging aktibo na kasangkot dito.
50 or so non-government organizations, may integridad, dadaan sila sa masusing scrutiny bago maging validator. Upang sa ganon ay walang kaduda-duda na ang public accountability, which is the main purpose of the establishment of blockchain integrity, kailangan dito ang accountability ay tingkad na tingkad sa bawat miyembro. Now, sabi ko na nga kanina, ito ay binubuo ng DPWH, binubuo nitong Blockchain Council of the Philippines. Ang purpose nito ay transparency. Ang purpose nito ay maliwanagan ng taong bayan kung paano ginagastos ang bawat penny, taxpayers' money na nasa ilalim ng budget ng gobyerno. Ngayon, para ang issue natin, ang pinag-uusapan ay simplified, dito muna tayo sa Department of Public Works and Highways. Sabagat ito ang sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng hakbangin upang masawata ang corruption sa gobyerno. And also, ito ang number 1 na sentro na mga usapan ngayon ng korupsyon sa Department of Public Works and Highways. And thank you kay Vince Dizon sabagat ang inisyatibo niya ay makabago. Kaya nga ba't every project, every penny, kailangan idaan sa validation system. At ang validation system sa magitan nitong integrity chain na ito ay napakahigpit using the blockchain technology na pahapyaw na tinalakay natin kanina. Matingkad din dito ang public accountability sabagat sa magitan nga ng transparency ay kitang-kita ng taong bayan kung papaano ginagastos ni Mr. President ang mga buwis ng taong bayan. Now, ano ang involvement dito ni Juan de la Cruz, mga kapitbahay? By the way, sabi ko kanina, yung mga validators na yan, miyembro ito na isa sa ilalim ng betting ng Blockchain Council of the Philippines and Department of Public Works upang maging qualified validators. Sila ang magsasagawa ng lahat ng mga hakbangin upang iproseso ang lahat ng mga transactions ng gobyerno. In this case, DPWH sa magitan ng transparency. Ito by the way, just a flashback, ito'y inilunsad na ng Department of Public Works noong 2025. Isa sa mga programa ni Vince Dizon. And today, sabi ko na nga, meron tayong website na makikita, ang integritychainph.org. At hindi lamang yan, meron na rin silang mga organizations na kasabwat dito upang tumulong sa kanila. Di ko pa binabanggit ang taong bayan, paano tayo? Ito po ay nasa development period ngayon ng DPWH. At ang focus ng kanilang attention ay mabigyan ng pagkakataon ng government departments at ang mga proyekto ng mga departamento na ito na maipasok na dito sa blockchain system. Unti-unti. Habang nasa progreso ang development nitong pinagsamang lakas na ito, pinagsanib na lakas ng Blockchain Council of the Philippines at saka ng DPWH. Sa magitan nitong mga pagsusumikap nitong mga organisasyon na ito, unti-unting nabubuo ang maliwanag na sistema na kailangang ma-involve ang ating taong bayan. Sa ngayon ng mga civic organizations ay kasama na po dito ang ilan ditong napag-alaman natin na actively now involved, accredited ng DPWH at saka ng BCP, Blockchain Council of the Philippines, ay itong mga ilang samahan na pareho ng adikain, anti-corruption, kagaya ng Bisto Proyekto.
Isa itong civil society group na kung saan ang mga miyembro nito ay mga taga-silbi sa simbahan, mga pare natin, mga madre natin, mga malilinis, mga malilinis na mga official ng ating gobyerno. And then mga civic organizations who are deeply involved sa ikatitino ng ating pamahalaan. In fact, ang tawag nila sa kanilang grupo ay, I don't know if it is official or non-official, ito ay napag-alaman lamang natin, ang Bagong People Power Movement. Ang Bagong People Power Movement. Nationwide initiative, ayon sa pagkakaalam ko, ng ating mga kababayan, na nag-apply na maging validator diyan sa blockchain integrity chain initiative ng DPWH. At hindi lamang yan, yung isa pang grupo, yung TAPAT. Ang ibig sabihin nito ay Taong Bayan, Action for Participatory, Accountability, and Transparency Governance sa bansa. TAPAT. Napag-alaman natin na ito ay matagal nang samahan ng ating mga mamamayan na nagmamanman lamang sa galaw ng ating gobyerno sa paggastos ng pera ni Juan de la Cruz. Subalit walang lakas na humantad until now na ito ay konfirmado na kasama sa mga binigyan ng karapatan ng ating Integrity Chain Initiative na maging kabahagi. So naandyan na itong TAPAT, Taong Bayan Action for Participatory, Accountable, and Transparent Governance. Pinangungunahan ito ni Dondon Parafina. Dondon Parafina. And then, ano naman ang trabaho ni Juan de la Cruz, mga kababayan? Ano ang trabaho ni Juan de la Cruz? Ang gobyerno ngayon, headed by the Department of Public Works and Highways, and in cooperation and in partnership with the Blockchain Council of the Philippines, meron silang inisyatibo na para sa akin ay kailangan talagang samahan natin. If we cannot be validators, at least we can be monitors. Yun ang trabaho po para sa mas nakararami sa atin. Alam naman natin, ito kumpirmado ng ating Department of Public Works and Highways sa dami ng mga proyekto, 20,000 project taon-taon ng DPWH, 250,000 infrastructure projects taon-taon ng DPWH. Hindi ito mababantayan ng mga empleyado ng DPWH alone. Lalo tigit ng inyong Secretary of Public Works. Especially kung tatamad-tamad, kagaya ng mga nakalipas ng mga pinuno, sekretaryo ng DPWH. Ni walang alam, kaya lang na-appoint yan sapagat barkada ng presidente. Mark Villar. So walang nangyari. But at least meron tayong Vince Dizon ngayon na kaya nakatawag ng aking pansin is because the initiative at yung kanyang pursigi na talagang baguhin ang nakaririmarim na record ng DPWH. Isa ako sa mga sumasaludo rito sa partnership ng Department of Public Works and Highways at ng Blockchain Council of the Philippines. Hanga ako sa kombinasyon na ito. Especially na ang advancement ng siyensya natin ngayon ay napakatulin na kung hindi tayo aagapay, maiiwan tayo sa sabsaban. Now, ito ngayon. Naandyan na ang organisasyon. Nagsimula na ang pagpuno sa mga data dito sa aktibong site ng DPWH na sumususog dito sa Integrity Chain Initiative nila. Ngayon naman ang partisipasyon ng taong bayan ang kailangan natin. Ano ang
magiging trabaho natin, especially na ngayon sa magitan nitong blockchain system na ito, lahat, bawat penny, bawat sentimo na gagastusin ng gobyerno, in this particular case, at least ng Department of Public Works and Highways, ay makikita natin. Wala na maitatago rito. At hopefully, tama yung sabi ng Blockchain Council na tampered free. Hindi pwedeng i-alter, hindi pwedeng balasahin, hindi pwedeng nakawin ang mga data. Hindi pwedeng itago ang mga data. Sabagat every one of us, lahat ng 150 milyong Pilipino ay makikita ng detalyado kung saan napupunta ang pera na ginagastos ng gobyerno. So the Department of Public Works and Highways, sabi nila, ang taong bayan, the public, you, tayo, ang mabibigyan hindi lamang ng benepisyo, kundi ang aani ng tagumpay kung tayo ay lalahok dito. So ang Department of Public Works and Highways ay binibigyan ng kapangyarihan ang taong bayan na magsilbi bilang underground monitors and infrastructure partner sa mga proyekto ng gobyerno. Di natin masasabing hindi ko alam kasi kung anong proyekto eh. Tingnan ninyo ang portal, etong website, ang www.integritychainph.org. Tingnan ninyong maigi, makikita ninyo riyan ang lahat ng mga proyekto sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na nakasaad sa budget ng gobyerno. At kung ang proyekto na ito ay nasa vicinity ninyo, nasa barangay ninyo, meron kayong karapatan na maging monitor, on-the-ground monitor. At pwede kayong pumunta sa portal na ito na sinabi ko at i-entry ninyo ang inyong mga findings dito. Sa madalit sabi, ito po ay hindi lamang sa mga miyembro ng DPWH, hindi lamang sa mga miyembro ng Blockchain Council of the Philippines, hindi lamang sa mga miyembro ng mga organisasyon na ito, 50 and more organizations accredited by the Integrity Panel. Hindi lamang yung mga monitors o mga validators, kundi kayo na taong bayan na magsisilbing tagapagbantay, mata. You will be the eyes, the ears, the nose, and the mouth for the public officials to know. Napakagandang proyekto po nito kung talagang tutuusin natin ito. Tinitingnan ko at pinag-aaralan kong maigi itong sistema ng blockchain. Sabagat hinahanapan ko ng butas. Baka naman propaganda lang ito at baka naman nasa implementasyon iba. Pero sa mga nakikita ko sa napakarami ng mga instructional videos na ginamit doon sa crypto. Dito kasi isinilang itong blockchain na ito eh. Sa crypto eh. Iniisip ng mga henyo sa internet operation kung papaano na ang isang gumagamit ng crypto money ay makapagtatransaction siya kung saan man siya nandoon sa dako ng daigdig. And the solution here ay etong ang blockchain solution o kaya system. At ito ngayon ang ginagamit o sinisimulang gamitin ng ating Department of Public Works and Highways. Sa pagkakaalam natin, kapag itong kadena na isinumiti ni Bam Aquino sa Kongreso, sa Senado na aprobado na sa ikatlong pagdinig, at ito ay ipasa sa Kongreso at maaprubahan at maipasa sa lamesa ni President Marcos at pirmahan maging batas, ito ay gagamitin ng lahat na, especially
ng ating Department of Finance, Department of Health, at iba pang sangay ng gobyerno na kung saan much involved ang pera ni Juan de la Cruz. At sana kung ito ay mananagumpay ang ating taong bayan, ay talagang tuluyan na mapatay ang mga korapto sa pamahalaan, mapatay sapagat wala na silang makain, sapagat hindi na sila makapagnanakaw, hindi na sila makakakain ng mga pera na galing sa pagnanakaw, hindi na sila makapupunta ng kasino sapagat wala ng panggastos. Hari nawa na ito'y managumpay. Ngayon kung kayo po ay naandyan sa sinasabi ko kanina, www.integritychainph.org, kung pupuntahan ninyo ang website na ito ngayon, sabi ko na nga, nasa infancy period ito. Ang mga makakita ninyo, pag binuksan ninyo yung pahina nito, ang makakita ninyo ay disclosure of purpose, ano ang dahilan, ano ang beneficyo nito. Nakalagay dito, transparency and accountability for infrastructure that communities rely on. Sabagat dito po ay binuo ng Department of Public Works and Highways with partnership sa Blockchain Council of the Philippines. Nakasentro ito sa mga proyekto ng DPWH. Kaya doon sa paunang pahina nito sa kanilang webpage, mababasa ninyo ito. The User and Validator Portal. The User and Validator Portal connects citizens, project owners, and independent validators to surface richer insights about DPWH projects, discover ongoing initiatives, review documentations, and monitor validator activity, all without creating an account. So, tayong taong bayan, at especially itong mga directly involved, yung mga nauna, yung mga validators, of course, kailangan accredited sila ng DPWH at saka nitong BCP. So, hindi mo kailangang magkaroon ka ng password para makita ang lahat ng mga proyekto riyan. And most especially, ang taong bayan, you don't need to create your password. Wala ng account na kailangan buuhin. Para sa taong bayan, anybody can open lahat ng mga proyekto ng gobyerno na ginagastusan ng pera ni Juan de la Cruz. On the opening page ng kanilang www.integritychainph.org, makikita rin ninyo yung instruction kung paano sisimulan, how to start your transparency and accountability journey para ma-experiensyahan ninyo ang government services na makikita ninyo mismo sa page na ito. Sabi ng kanilang description, it's simple, it's secure, and built with integrity for every Filipino citizen. An assurance ng DPWH na tinutuldo ka na, itinitigil na, at manmana ninyo, makiisa kayo na patayin na etong mga balasubas na ito na nagnanakaw sa gobyerno sa magitan ng mga proyekto ng DPWH. Of course, sa front page, ito'y binusisi ko ng husto dito mga nakalipas na araw. Nandoon na mga projects, ngayon wala pa. Nasa infancy pa ng creation itong webpage. Pero doon sa kabuuhan ng mga pages ng website na ito, makikita ninyo ang lahat ng proyekto ng gobyerno sa ilalim ng DPWH. Kung sino ang binigyan ng award, magkano ang gastusin dito, kailan magsisimula o nagsimula na ang proyekto, kailan matatapos o kaya natapos na ang proyekto, etc., etc., etc. Everyone, everything involved in the project, makikita ninyo dito sa webpage na ito.
Now, about integrity chain, how it works, maliwanag na i-explika dito sa webpage din na ito na, again, as I've said, nasa period of infancy right now. Naandyan, ililista riyan ng lahat ng mga proyekto ng DPWH projects. Naandyan din ang mga pwede ninyong i-review ang detalye ng mga ebidensya ng activities ng proyektong yan. Kailan nagbayad, saan ibinayad, sinong binayaran, anong porsyon ng project ang tapos na, saan ito, kumpleto, pati litrato, makikita ninyo pag natapos ang webpage na ito. So you have the first-hand information sa review na maaaring gawin ninyo sa mga proyekto. At hindi lamang yan, you can track. Pwede ninyong tugay-gayan, subaybayan ang development ng mga project on a day-to-day basis. Sabagat everything, lahat ng gusto ninyong malaman sa mga proyektong ito ng DPWH, naandyan sa pahina na yan. And most especially, kung gusto ninyong makilahok, pwede kayong mag-apply, become a validator. Merong portion doon sa front page na nakalagay, become a validator. Pwede nyong i-click at mag-apply kayo bilang validator. Ngayon, kung kayo monitor lamang, hindi na kailangan. Pwede na. Monitor, ayos na yan. Ito po'y kaya ako binigyan ng mahalagang puwang ito sa programa natin sapagkat sabi ko na nga, masakit sa loob ko, personally. Nasa mag-65 years na ako sa broadcast. Sa April 27, I will be 65 in the industry. Simulo na ako magsimula sa DCG sa Naga. At the young high school age. Buti pinagdidiin ako. Young high school age. Nagsimula ako sa broadcast 65 years ago. That was April 27, 1964. Sa haba ng panahon ko, mga kababayan ko, makapagal. Pagkatapos si Marcos, 20 years. Pagkatapos si Cory Aquino. Hanggang ngayon. Garcia pa yata pero wala pa ako sa broadcast ng panahon ni Garcia. Simula sa mga nabanggit kong mga presidente hanggang ngayon, yung ipinundar during the American period, Pearl of the Orient. Noong isang araw, pinanonood ko yung isang documentary na kung saan ay ang Pilipinas ang unang-unang may subway. Subway! Jesus, patawarin tayo. Unang-unang may subway sa Asia ang Pilipinas. Hindi natuloy dahilan sa Second World War. May mga butas diyan sa Quiapo, sa ilalim. First subway train operation in Asia na diyan sa Pilipinas. The first monorail, hindi monorail, tranvia. Ano bang English ang tranvia? Ang unang-unang tranvia sa Asia, including Japan, sa subway, including Japan, una ang Pilipinas. No, ay tranvia. Unang-unang Pilipinas na gumawa ng subway. Unang-una ang Pilipinas sa kung ano-ano pang mga infrastructure projects. Number 1 ang Pilipinas sa Asia sa export ng mga produkto. Abaka, coconut, timber. Ang dami, napakarami. Pagkatapos sabi ni Quezon, I would rather prefer a government run like hell. Nagkatotoo siya. Mukhang impyerno ang takbo ng Pilipinas. Ngayon mukhang umuusbong tayo. Maganda ang mga records na nakikita ko. Sa panahon ni Marcos Jr., maganda ang mga nakikita kong record. Maging yung impression ng World Bank, ng International Monetary Fund. Saan ba yung mga records ko dito? Maganda ang performance. May pag-asa na maging Tiger of Asia ang Pilipinas kung maitutuloy. At itong hakbangin na ito ni Vince Dizon ay napakalaking positibong hakbang
upang patayin ang pumatay sa progreso ng Pilipinas, which is corruption. Corruption na pinanganak at nourished, pinataba ng family dynasty. Yun ang masaklap. Tayong mga may edad na, parang Junde, parang Ed, Tolosa. Si Ed, bata pa ito 10 years younger to sa akin Pero yung mga matatanda na inabot na ang sandamakmak na presidente sa Pilipinas. Masakit sa loob natin pag napapanood ko itong mga documentary about the Philippines na instead na maging proud ka sapagkat eto yung napanood mo, eto na ang Pilipinas ngayon, hindi malulungkot ka sapagkat yung napanood mo, eto ang Pilipinas sa Asia, eto ang Pilipinas ngayon, number 8 of all Asian countries in development. Di ba nakakahiya? Nakakahiya. Nakakahiya na nakakaiyak. So thank you sa Department of Public Works, Mr. Vince Dizon, and thank you sa Blockchain Council of the Philippines for conniving for the purpose of putting an end to corruption in the country. I hope at sana umaasa ako na yung mga nababasa ko rito at evaluation ng ibang mga partners natin sa investigative journalism, sana totoo at sana masunod ng husto. At least bago man lamang tayo mamatay, nakita natin may pag-asa pa pala. May pag-asa pa pala ang aking bayang tinubuan. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. At yan ang ating insights, mga kapitbahay. Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ang ating pakikipagtalastasan sa mga alam natin. Ugnayan, pakinggan. Walang tigil na paglilingkod natin sa ating mga kababayan Pilipino. Public Service. Sa mga tang tinig ko ay tinig ninyo, bayan ko. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Sapagkat mahal po namin kayo. Puso ko sa bayan ko. At ito ang ating Saturday program. Saturday Live. Ano ito? Patriarchal instead of monarchical. Ang tranvia sa English ay kadalasang